Mahalaga ang papel ng mga guidance counselor at coordinator sa pagdisiplina at paggabay sa mga mag-aaral. Pero ayon mismo sa Department of Education, ilang paaralan ng walang guidance counselor. Ang hakbang ng DepEd para tugunan yan, alamin sa report ni Katrina Son. Dalawa sa mga anak ni Marina Lopez ay biktima ng bullying. Kwento niya, nasuntok sa muka sa labas ng paaralan ang anak niyang grade 1. Paglabas niya ng school, nakita ko namumula na yung dito niya. Tinanong ko, sinuntok daw siya. Kasi gusto niya makipagpalit ng sapatos. Ayaw pumayag ng anak ko. Habang ang isa pang anak, tampulan ng panunukso ng kamag-aral. Kaya nagpapasalamat daw siyang may guidance counselor sa eskwelahan ng mga anak. Sino ba ng magulang hindi kakabahan kapag binubuli yung anak mo, di ba? Ang kaso, sabi mismo ng Department of Education, mahigit 1,000 lang ang guidance counselors at guidance coordinators ngayon sa mga public school. Ang mga di pa napupunang posisyon, mahigit 4,000. Kung tutuusin, as of January 2025, may mahigit 5,000 lisensyadong guidance counselors sa bansa, batay sa datos ng Professional Regulation Commission. Pero ayon sa DepEd, kailangan ng mahigit 40,000 guidance counselor kung nilalayong magkaroon nito ang mahigit 45,000 public school sa Pilipinas. Sana meron po guidance counselor kasi kailangan nila to. Lahat ng school kailangan may guidance para may mga lahat ng nabubuli may masusumbungan. Proteksyon po yun sa kanila eh. Ang karasan ngayon sa mga kabataan na po, hindi na po sa mga matatanda eh. Sa plantilla ng pamahalaan, may 5 antas ng school counselor associates na nasa 30,000 pesos ang entry-level salary. 4 naman sa school counselors na nasa 43,000 pesos ang entry-level salary. Si Father Crismar Daguno, guro at registered guidance counselor. Anya, hindi biro ang naturang posisyon. Kinakailangan mo ng master's degree in guidance and counseling. Pagkatapos lang yung mahabang pagsusulit at mahirap na pag-aaral, medyo hindi pa ganun ka-commensurate ang trabaho at ang natatanggap ng isang guidance counselor. Kaya yung iba, pumapasok sa mga industrial o pumapasok sa corporate. Pumupunta si Father Crismar sa iba't ibang Catholic school sa probinsya para matulungan ang mga paaralang walang guidance counselor. May mungkahi rin siya sa DepEd. Magkaroon ng partnership ang mga private schools at public schools upang maisaayos natin ang overall wellness ng mga bata, no? At upang ma-maximize natin ang learning using the holistic approach. Kinukunan pa namin ng reaksyon ng DepEd, pero naunang sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na tinutugunan nila ang kakulangan. DepEd will speed up the hiring of these guidance counselor associates para may talagang makakausap ang mga bata at makikilala talaga ano yung mga problema nila and make sure there is a very positive environment sa mga schools. Sa Senate hearing noong July 9, sinabi ng DepEd na inaayos na nila ng Budget Department ang pag-hire ng nasa 10,000 school counselor associates ngayong taon. Katrina Son, GMA News.